이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 먼저 보겠습니다. Ngayon po, ating 히브리서 basahin ang salita ng Diyos 4장 12절 보겠습니다. sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 12. Okay, Grace, would you read? Hebreo 4, verse 12, babasahin ko po, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang taling, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Amen. 믿음으로 사는 삶이라는 제목으로 이번 수련회를 개최했습니다. Yung pamagat po ng ating lecture 1, Life Lived According to God's Word. 여러분이 그냥 설교로 듣지 마시고 하나님이 주시는 말씀으로 들으시길 바랍니다. Wag lang natin itong pakinggan na isang sermon, kundi bilang boses o mensahe mismo ng Diyos. 그러면 이 시간 1시간만 잘 붙들어도 여러분의 모든 문제는 해결되어집니다. At kung mapangahawakan natin ito, lahat ng problema natin ay matatapos. 이제 새로운 삶, 믿음으로 사는 삶이 시작됩니다. At magsisimula yung bagong buhay, yung buhay na nasa pananampalataya. 여러분 그 사이 내가 사는 지역에 묶여서 살았죠. Dati, sa buhay natin noon, nakatali tayo kung saan tayo nakatirang lugar. 우리 지저스 패밀리가 위치한 지역들은 거의 가난한 지역입니다. At karamihan ng ating mga Jesus Family Churches, maobserbahan natin, nasa mga depressed area. 거의 가난에 묶여 살지요. At karamihan sa tao ay nakatali sa kahirapan nila. 사람마다 이런저런 많은 문제들이 있습니다. Bawat tao may kanya-kanyang mga problema. 근데 그 문제들에 묶여 살아요. At nakatali sila sa mga problema na yun. 자유할 수 있는 길을 하나님이 열어주셨습니다. Pero tayo ay tinalaga ng Diyos ngayon. 우리는 그 길로 들어서면 돼요. At dapat na tunguhin natin yung buhay na daan na binigay ng Diyos. 여러분, 엄마가 아이에게 어렵게 말을 합니까? 쉽게 얘기를 합니까? For example, yung nanay, kapag kinausap niya yung anak niya, kakausapin ba niya to sa mahirap intindihin na paraan o sa madaling paraan? 파스터 저리코 아들은 아직 말을 못합니다. Yung anak ni Pastor Jericho, hindi pa siya nakakapagsalita. 그러나 파스터 저리코나 그 아이 엄마는 아이에게 충분히 전달될 수 있도록 의사 표현을 합니다. Pero may paraan yung mga magulang para maintindihan ng anak, ma-communicate nila yung gusto nila sa anak nila. 하나님도 마찬가지예요. Ganon din sa Diyos. 그래서 오늘 여러분이 중요한 걸 붙들어 버리면 됩니다. Dapat panghawakan nyo ngayon yung mahalagang bagay. 하나님이 우리를 창조하실 때 본래 하나님의 형상대로 창조하셨어요. Na ginawa tayo ng Diyos, ginawa tayo ayon sa larawan niya. 이제 다 알고 있는데 그 말을 잘 못 알아들어요. Sabi ng maraming tao, lahat ng tao, alam na nila to, pero hindi talaga nila naiintindihan. 하나님의 형상이 무엇입니까? Anong ibig sabihin ng image of God o larawan ng Diyos? 나의 형상이 아니라 하나님의 형상이에요. Hindi ko sariling larawan, kundi larawan ng Diyos. 마귀의 형상이 아니고 하나님의 형상이에요. Hindi larawan ng Diablo, kundi larawan ng Diyos. 그게 본래 사람의 모습이에요. Ito yung kalagayan ng original na tao. 근데 하나님의 형상이 회복된 내용이 성경에 기록되어 있어요. At nakasulat sa Bible, yung pangyayari na naibalik yung larawan ng Diyos. 그게 고린도전서 3장 16절입니다. Mababasa natin sa unang Korinto, chapter 3, verse 16. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 자녀된 우리에게 하신 말씀이에요. Ito ay mensahe para sa atin na tumanggap sa Panginoong Hesukristo at naging mga anak ng Diyos. 너희는 하나님의 성 전인 것과 하나님의 성령이 너희와 함께 계심을 알지 못하느냐. Hindi ba nyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang banal na spirito? 그럼 하나님의 성전이라는 말과 하나님의 형상이라는 말은 같은 말이에요. Kaya yung mga salitang templo ng Diyos o larawan ng Diyos, magkatulad yung ibig sabihin. 그러면 하나님의 성전은 우리가 이제 봐서 알지요. At tayo nga ay mga templo ng Diyos ayon sa binasa. 자, 하나님의 성전은 일단 건물이 있어요. At halimbawa, yung templo na literal, makita natin ng building yon. 그 건물 안에 성소가 있습니다. At sa bahagi ng loob ng templo, merong banal na lugar. 성소 안에 아주 깊은 것, 제일 중요한 것이 지성소입니다. At yung pinakamahalaga na parte, yung pinakakaloob-looban, ay yung kabanal-banalang lugar. 그럼 우리도 마찬가지예요. 이 몸이 있고 성소,
혼이 있고 지성소, 영이 있어요. Kahalin tulad sa tao, meron tayong physical na katawan, may kaluluwa at may espiritu. 자, 몸은 전부 다 눈에 보이니까 알죠. Yung physical na katawan, alam natin yun kasi nakikita ng mata natin. 자, 거울을 보면 뭐가 보입니까? Kapag humarap ka sa salamin, ano yung nakikita mo? 그게 몸이에요. Yun yung katawan mong physical. 이제 성전으로 치면 건물입니다. Kahalin tulad ng templo, na sinasabi sa Bible, ito'y gusali. 그 건물 안에 성소가 있어요. At sa loob noon, andun yung banal na lugar. 그러면 성소는 우리의 마음 생각을 이제 말하죠. Katulad sa tao, yung banal na lugar, yun yung ating pag-iisip o yung damdamin natin. 그럼 몸이 중요해, 마음 생각이 중요해. Ano yung mas mahalaga? Yung physical na katawan o yung pag-iisip ng tao? 몸은 팔다리 끊어줘도 살아요. May mga tao na kahit walang kamay, walang paa, nabubuhay. 근데 마음 생각이 작동 안 되면 어떻게 돼요? Paano kung hindi na gumagana yung isip mo? 그럼 사람이라고 볼 수 없어요. Hindi ka na maaring manatiling tao. 그래서 우리 마음 생각이 육신보다 더 중요하다. Kaya yung puso't isipan ng tao, mas mahalaga ito kaysa sa katawang pisikal. 아멘 봐. Amen ba? 자, 그럼 마음 생각보다 더 중요한 게 있어요. Pero may mas mahalaga pa sa puso't isipan mo. 우리의 영이 있어요. Yung espiritu mo. 그건 하나님이 자정하는 장소예요. Ito yung lugar na pinananahanan ng Diyos. 이스라엘 성전에서는 하나님의 성전 지성소에 하나님의 언약궤가 있었어요. At doon din sa loob ng kabanal-banalang lugar sa templo, nandun yung kaba ng tipan. 자, 하나님의 언약궤 안에 뭐가 들어있는지 아는 사람 손 들어보세요. Meron ba sa inyo nakakaalam kung ano yung nasa loob ng kaba ng tipan, ng Ark of the Covenant? Taas ang kamay kung alam niyo yung sagot. 파스tor 알빈밖에 모르는 모양이다. Para si Pastor Alvin lang yung nagtaas ng kamay. 자, 성소 안에 지성소 안에 언약궤가 제일 중요한 거예요. Yung pinakamahalaga na laman ng kabanal-banalang lugar sa templo ay yung kaba ng tipan. 그 언약궤가 바로 하나님이에요. Dahil yun mismo ay ang Diyos. 언약궤 안에 뭐가 들어있습니까? Ano yung nasa loob ng kaba ng tipan? 첫째, 모세가 하나님께로부터 받은 십계명 돌판이 들어있어요. Una, yung dalawang tapyas ng bato na may 10 utos na binigay kay Moises. 그리고 하나님이 임명하신 대제사장 아론의 쌍난 지팡이가 들어있어요. At ikalawa, yung tungkod ni Aaron na mayroong sibol yun. 그리고 40년 동안 광야에서 하나님이 먹이셨던 만나 항아리가 들어있어요. At mayroon din doon na sisidlan ng mana na sa loob ng 40 taon ay kinain ng mga Israelita sa disyerto. 하나님 우리 육신을 책임지신다. At ibig sabihin, ang Diyos ang siyang bahalan mag-supply na kailangan natin. 그 만나 항아리예요. Yun yung sinisimbolo ng lalagyan ng mana. 하나님 우리를 지도하시며 인도하시고 주관하시는 대제사장 아론의 지팡이가 거기 있었어요. At sinisimbolo naman ng tungkod ng punong pari na si Aaron, tayo ay gagabayan ng Diyos. 우리는 아론 대제사장 중심으로 파스톨 중심으로 교회에 이렇게 모여요. Kaya nga nakasentro sa punong pari noon at ngayon sa mga pastor ay nagkakatipon sa church. 그 교회 중심으로 자라는 거예요. Na mamuhay na nakasentro sa simbahan. 근데 십계명 돌파는 뭘 의미합니까? Pero ano yung kahulugan naman ng dalawang tapyas ng bato na may 10 utos ng Diyos? 전체 구약 성경의 모든 말씀의 핵심이 십계명 돌판이에요. Ito yung pinakasentro ng lahat ng salita o mensahe na nasa lumang tipan. 이 언약궤 안에 십계명 돌판이 들어있어요. At sa loob nga ng kaba ng tipan, nandun yung 10 utos. 그래서 지성소가 가장 중요한 거예요. Kaya yung pinakamahalaga ay yung kabanal-banalang lugar. 이스라엘이 한때 교만하여 전쟁 중에 그 언약궤를 메고 전쟁터에 나갔어요. Noon, sa pakikipaglaban o pakikidigma, naging mapagmayabang yung mga Israelita. Kaya dinala nila dun sa gitna ng labanan yung kaba ng tipan. 근데 언약궤를 뺏겨버렸어요. Pero kinuha ng kaaway nila. 근데 언약궤 가는 곳마다 난리가 났어요. At ngayon, kung saan inililipat, nilalagay yung kaba ng tipan, nagkakagulo. 그래서 도저히 블레셋 여기저기 옮겼는데 언약궤를 다곤 신전 앞에다 갖다 놓으면 다곤 신이 쓰러져가지고 엎드려서 언약궤 밑에 거꾸로져 있어. At ganun din, din nila doon sa mga Filisteo, magkakaroon din ng kaguluhan doon at lahat sila maniniklo doon sa kaba ng tipan. 그래서 도저히 블레셋에서 언약궤를 어찌할 수가 없어서 다시 돌려보내게 됐어요. At dahil
Inisip ng mga Filisteo, hindi pwedeng manatili dito yung kabanatipan, kaya ibinalik nila. 그 사이 이스라엘의 성전은 언약궤가 없는 성전은 성전이라고 볼 수 있어요, 없어요? At noon, yung templo sa Israel na wala ang kabanatipan, matatawag pa ba o makikita pa bang templo yon o hindi na? 언약궤 없는 성전은 성전이 아니에요. Ang templo na walang kabanatipan, hindi na siya templo. 그처럼 성전에 하나님의 성전에 언약궤 모셔진 지성소가 중요한 거예요. Kaya mahalaga doon sa templo ay yung kabanal-banalang lugar. 자, 여러분이 하나님의 성전으로 회복되어진 줄을 믿는 사람 손들어 보세요. Kayo ba, kung naniniwala kayo na kayo binalik na sa pagiging templo ng Diyos, itaas niyo yung kanang kamay niyo. 할렐루야. 예수 그리스도를 우리가 구주로 영접했어요. Tinanggap na natin sa Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 신분과 권세가 주어진 거예요. Sino man tumanggap at manalig sa pangalan ni Jesus, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 그러면 하나님이신 예수께서 내 영 안에 지성소 안에 주인으로 임하셨어요. Ngayon, ang Diyos na si Jesucristo, siya na yung nananahan doon sa espiritu natin o doon sa kabanal-banalang lugar natin. 그래서 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐. Kaya sabi ng Biblia, hindi ba nyo nalalaman na templo kayo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang banal na espiritu? 자, 여러분 하나님의 성전임을 스스로 자인했습니다. At tunay nga na bawat isa sa atin ay naniniwala na templo tayo ng Diyos. 근데 하나님의 성전으로 회복됐는데 왜 잘 안 돼요? Na-restore na, nabalik na tayo sa pagiging templo ng Diyos, pero bakit parang walang maganda nangyayari sa buhay natin? 왜 갈등과 어려움 속에 헤매고 있습니까? Bakit may mga kahirapan, may mga conflict, kaguluhan na nararanasan natin? 하나님은 누구세요? At sinasabi ng Diyos, 하늘과 땅의 모든 소유권, 우주 만물을 직접 창조하시고 주관하시는 하나님이십니다. lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinalik na sa Diyos. 근데 내가 왜 가난에 매여 있습니까? Pero nakatali ka pa rin sa kahirapan mo. 내가 서로 이웃 간에 대인관계 갈등에 서로 매이고 왜 싸웁니까? Bakit nakatali ka pa rin sa conflict mo sa ibang tao at nakikipag-away ka? 우리에게는 여러 가지 문제가 있어요. Marami tayong iba't ibang problema. 그 문제의 원인이 무엇입니까? Ano yung pinagmula ng mga problema na to? 원인은 딱 하나예요. Isa lang. 나의 그리스도 주인으로 하나님으로 모신 주님께 맡기지 않아서 그래요. Hindi mo pa isinuko lahat sa Panginoon, sa Diyos. 그건 인간의 근본 문제입니다. Yun ang pangunahing problema ng tao. 내가 나의 주인 되어 있기 때문에 문제예요. Dahil ikaw yung Panginoon ng sarili mo. 그러니까 일이 안 되는 거예요. Kaya wala nangyayari. 그래서 믿음으로 사는 삶을 우리가 시작하기 위해서 여기 모였어요. Kaya nagkatipon tayo ngayon dito para magsimula yung buhay sa pananampalataya. 믿음으로 산다는 건 내가 나를 사는 게 아니야. Ibig sabihin na bubuhay ka sa pananampalataya, hindi na ikaw yung naghahari sa buhay mo. 주님이 나를 주관하시며 주님이 나를 사시는 삶이에요. Ang Panginoon Jesus na nananahan sa iyo at naghahari sa buhay mo. 할렐루야. 그래서 창세기 1장 27절에 하나님 우리를 하나님의 형상으로 창조하셨습니다. Kaya sa Genesis 1:27, tayo ginawa ayon sa larawan ng Diyos. 근데 이 하나님의 형상은 하나님의 성전이라는 말과 같은 말이라고 말씀드렸습니다. At sinabi ko sa inyo kanina, yung larawan ng Diyos at templo ng Diyos magkahalintulad. 그러면 우리 각 개개인이 하나님의 성전이 되었어요. Tayo ay naging templo na ng Diyos. 그러면 성전은 건물인 육이 있어요. At tayo rin na parang gusali, tayo may physical na katawan. 성소인 마음 생각이 있어요. Meron tayong banal na lugar, yun yung isip at damdamin natin. 지성소인 영이 있어요. At yung kabanal-banalang lugar, yun yung spirito natin. 그 지성소에 하나님이 주관하시며 우리 마음 생각도 붙드시고 우리 욕심도 붙드시고 모든 걸 책임지십니다. Kung ang Diyos na ay naghahari dun sa spirito natin, siya rin yung kikilos sa kaluluwa natin, sa katawan natin. 그런데 우리는 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했다 하면서도 이 지성소 안에 아직도 내가 나의 주인 노릇하고 있어요. Maraming tao nagsasabi tinanggap na nila ang Panginoon, pero dun sa kabanal-banalang lugar nila, sila pa rin yung Panginoon. 이게 문제예요. Yun ang problema. 예수 믿는다고 말은 하면서도 실은 안 믿는 거예요. Kahit sinasabi mo naniniwala ka kay Jesus, sa totoo lang, hindi naman. 그럼 어떻게 해야 돼요? So, anong dapat mong gawin? 안 믿는 그게 뭐가 그리 문제입니까?
At ano ba yung problema na hindi ka nananampalataya? 그럼 여러분 본래 인간은 하나님의 형상이었어요. Ang original na tao ay ginawa sa larawan ng 그러니까 Diyos. 본래 우리 이 아담의 영 안에 하나님의 말씀, 선악과의 언약이 들어있어요. At doon nga sa spirito ng tao, doon sa kabanal-banal na lugar, andun yung kabanantipan. 여러분 명심하세요. 하나님이 누구신가? Sino nga ba ang Diyos? 요한복음 1장 1절 한번 읽어주세요. Babasahin ko sa Juan chapter 1 verse 1. 자, 태초에 하나님이 계시니라. Sa pasimulay naroon ng salita, at kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. 근데 그렇게 말하는 태초에 말씀이 계시니라. Sabi sa simula ay ang salita. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 At ang salita ay kasama ng Diyos. 이 말씀이 곧 하나님이십니다. At ang salita ay Diyos. 하나님이 누구세요? Sino ang Diyos? 사바이 po tayo. Ang salita. 자, 하나님이 누구십니까? Sino ang Diyos? 우리 하나님 말씀이세요. Ang salita. Ang salita ng Diyos. 그 말씀으로 우주 만물을 창조하셨어요. At ginawa niya sa kanyang salita ang langit at ang lupa. 우리가 워낙 하나님에 관해서 오해하니까 하나님은 곧 말씀이라고 요한복음 1장 1절이 말을 해요. Kaya nga dahil mali pa rin yung pagkaintindi ng mga tao, kaya binigay yung Juan 1, versikulo 1. 근데 인간의 근본 문제가 무엇입니까? Ano ba yung pangunahing problema ng tao? 이 말씀이신 하나님을 버려버렸어요. Ang Diyos na siyang salita ay tinapon ng tao. 왜 버렸습니까? Bakit? 그걸 반역이라고 그래요. Yun yung rebellion na matatawag. 일단 왕을요, 열국의 왕을 죽였다. 그건 반역 중에 가장 큰 벌이에요. Halimbawa, pinatay mo yung hari ng isang kaharian, yun yung rebellion na matatawag. 근데 왕을 시해하고 반역한 것도 큰 죄인데 하나님께 반역을 했어요. Kung yun nga ay rebellion matatawag laban sa hari, gaano pa kaya sa Diyos? 그게 모든 인간의 근본 문제예요. Gusto mong maging katulad ng Diyos, yun ang pangunahing problema ng lahat ng tao. 거기에 마귀가 들어있어요. At nandun ang Diablo. 마귀가 아담의 아내 하와하고 친한 뱀을 통해서 접근했습니다. At pumasok nga doon sa ahas na siyang malapit na hayop kay Eva, itong Diablo. 그리고 거짓말을 집어넣었어요. At nagsinungaling siya. 모든 실과를 먹지 말라 하시더냐? Binawalan ba kayo ng Diyos na kumain ng anumang bungang kahoy sa hardin? 아니다, 우리가 다 먹을 수 있어. 근데 딱 하나를 먹지 말라고 그랬어. Hindi pwede namin kainin lahat, wag lang daw yung isa. 그리고 뭐 불평하듯이 만지지도 말라고 그랬어. Sabi pa nga, wag namin hawakan. 만약 먹는다면 죽을까 하노라. Dahil pag kinain namin yun, baka mamatay kami. 그 언약을, 선악과의 언약을 깨버리면 죽을까 하노라고 하니까 surely die. At hindi sinabi ng Diyos na baka mamatay sila, kundi siguradong mamamatay sila. surely die의 말은 영원한 지옥 형벌에 처하는 거예요. Ibig sabihin na siguradong mamamatay sila, yun ay parusa sa impyerno. 근데 마귀가 거짓말로 쑥 들어왔어요. At pumasok yung kasinungalingan ng Diablo sa tao. 우리는 마귀에게 틈을 조금만 보이면 거짓말로 쑥 들어와요. Dahil kapag binigyan natin kahit na maliit na lagusan ng Diablo, papasok yung kasinungalingan sa atin. 아담의 아내가 틈을 내줬어요. At binuksan nga ni Adan at ni Eva yung pagkakataon para pumasok ang Diablo. 만지지 말라고 그랬다. At sabi niya, hindi wag daw hawakan. 죽을까 하노라. Dahil baka mamatay. 그 틈으로 거짓말을 쑥 집어넣었어요. At yun naging chance para sa Diablo na pumasok. No! 아니다! 너희가 그걸 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 된다고 속였어요. Sabi ng Diablo, hindi. Pag kinain nyo yan, mabubuksan ng paningin nyo, magiging parang Diyos kayo. 그 순간 그 거짓말이 쑥 들어왔어요. At yung kasinungalingan na yun, yung pumasok sa tao. 하나님 같이 돼? Katulad ng Diyos. 그래서 따먹었어요. Kaya kinain nila yun. 근데 여자가 그래서 문제야. At ang problema, yung babae. 근데 남자는 더 문제예요. Pero mas problema yung lalaki. 바로 옆에 있었어요. Nasa tabi lang siya ng asawa niya. 하와가 먹고 그 옆에 있는 남편에게 주며 그도 먹으리라. Kumain si Eva at binigyan niya yung asawa niya. 여러분이 아담이라면 어떻게 해야 돼요? Kung ikaw si Adan, anong dapat ginawa mo? 하와가 그 따먹으려고 손이 가는 순간 때려야죠. Nang inabot pa lang para pitasin yung prutas, dapat pinalo mo na yung braso niya. 혹시 따서 먹으려고 하는 순간 아우통을 때려야죠. At kung isusubo na niya ito, ay maari na saktan mo siya. 왜냐? 언약의 당사자는 아담이었어요. Dahil yung pinaka-pinagbigyan ng tipan ay si Adan. 근데 이 바보 같은 아담이요. 그냥 주니까 덜컥 먹어버렸어요.
Pero si Adan na parang isang wala sa katinoan ay kinain yung bunga. 왜 먹었습니까? Bakit? 하나님과 같이 되려고. Dahil gusto nila maging katulad ng Diyos. 그걸 먹는 순간 하나님이 나의 주인이 아니고 그 주인 하나님은 버려버리고 내가 나의 주인 되어버렸어요. Pero nang sandaling kinain nila yon, hindi na ang Diyos ang Panginoon nila, kundi sarili nila. 왜 내가 나의 주인 됐어요? Bakit yung sarili ang naging Panginoon? 마귀의 거짓말을 붙은 거예요. Dahil pinanghawakan yung kasinungalingan ng Diablo. 그 인간의 원죄예요. Yun ang orihinal na kasalanan ng tao. 모든 사람이 그 안에 빠져버렸어요. Lahat ng tao nahulog dito. 그 결과 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀의 일을 행하도록. At ang resulta, sinasabi sa Juan chapter 8 verse 44, kayo sa Diablo na inyong ama. 모든 사람이 마귀 자식 되어버린 거예요. Lahat ng tao ay naging anak ng Diablo. 그걸 원죄라고 그래요. Yun ang orihinal na kasalanan. 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Romans 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 우리는 하나님의 영광 속에 사는 존재예요. Tayo ay mga nilalang na namumuhay sa orihinal sa kaluwalhatian 우리는 ng Diyos. 하나님과 함께 사는 존재예요. Namumuhay nakasama ang Diyos. 그런데 하나님은 말씀이지요. Ang Diyos siya ang salita mismo. 그 말씀을 모시면 되는데 그 말씀 선악계 언약을 버려버렸어요. Dapat sana panghawakan yung salita ng Diyos pero itinapon ng tao. 그리고 뭘 붙들었어요? At anong pinanghawakan niya? 마귀의 거짓말을 붙들었어요. Kasinungalingan ng Diablo. 그때부터 어떻게 됐어요? Mula noon, ano nangyari? 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버렸어요. Sila'y sinintensyahan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. 그리고 마귀의 종이 되어버렸어요. Sila'y naging alipin ng Diablo. 아담만 그런 게 아니에요. 모든 사람이 그 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Hindi lamang si Adan, kundi lahat ng tao ay nahulog sa kasalanan at nahiwalay sa kaluwalhatian ng Diyos. 자, 여기서 벗어나지 못하면 어떻게 됩니까? Anong dapat gawin para makalaya ka dito? 일단 지옥 가요. Papunta ka sa impyerno? 지옥은 영원한 지옥이에요. Walang hanggang impyerno. 일단 마귀의 종 되어버렸어요. At naging alipin ng Diablo ang tao. 그리고 아담에게 주었던 세상을 축복하고 다스리고 주관하는 이 권세를 마귀에게 사기당하 뺏겨버렸어요. At yung kapangyarihan na binigay kay Adan para pamahalaan ang ginawa ng Diyos at ito'y pagpalain niya ay ninakaw ng Diablo. 그래서 그때부터 세상 임금 마귀가 주도하고 마귀 밑에 종으로 살게 된 거예요. Mula noon, ang tao'y inalipin ng Diablo, ng Panginoon ng sanlibutan na ito. 그래서 믿음으로 사는 삶의 제 1강은 하나님의 말씀 따라 사는 삶이에요. Kaya nga to live by faith, number 1, first lecture natin, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. 그래서 히브리서 4장 12절 하나님의 말씀 따라 사는 삶이라고 제목을 정했습니다. Hebreo 4:12, mamuhay na may pagsunod sa salita ng Diyos. 하나님의 말씀은 곧 하나님이세요. Dahil ang salita ay ang Diyos mismo. 그래서 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 그 어떤 검보다 예리하여 우리의 관절 골수 육신을 치유하고 그 마음 생각 치유하고 영을 주관해요. Kasi sabi ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at ito nga ay nagpapagaling sa isipan mo, sa kaluluwa mo, sa buhay mo. 이 상태에 이르지 못하면 어떻게 돼요? Paano kung hindi mo narating itong kalagayan na to? 마귀의 목적은 무엇입니까? Ano ba yung layunin ng Diablo? 속이고 도둑질하고 죽이는 거예요. Siya ay mandaya, pumatay at magnakaw. 그러면 사기당하고 기분 좋을 사람이 있어요? Magiging masaya ka ba kapag niloko ka ng tao? 도적 맞고 기분 좋을 사람이 있어요? Magiging masaya ka ba kapag pinagnakawan ka? 죽임 당하는데 기분 좋을 사람이 있어요? O kung tatangkain kang patayin, masaya ka ba? 아니 그 죽이면 영원한 지옥으로 끌고 가는데 기분 좋을 사람이 있냐고. At papatayin ka, dadaling ka pa sa walang hanggang impyerno, masaya ka ba kapag ganon? 그래서 일단 모든 사람은 행복이 없어요. Kaya nga lahat ng tao hindi talaga masaya. 모든 사람이 죄인으로 마귀의 종이 되어버렸어요. Lahat ay naging makasalanan at alipin ng Diablo. 그걸 원죄라고 그래요. Ito yung orihinal na kasalanan. 그러나 하나님 우리를 사랑하십니다. Pero inibig tayo ng Diyos. 그 모든 문제에서 벗어날 수 있는 길을 열어주셨어요. At binuksan ang daan para makalaya tayo sa lahat ng mga ito. 그 길 이름이 그리스도예요. Ang pangalan ng daan na ito ay si Kristo. 여자의 후손으로 그리스도를 보내겠다. Ang binhi ng babae na si Kristo. 그래 모든 남자의 실혼한 모든 사람은 죄 가운데 빠져 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Lahat ang galing sa binhi ng lalaki, sila ay naging makasalanan. 그걸 원죄라고 그래요. Ito yung original na kasalanan. 아멘 봐. 지금 이 말을 여러 교회에서 안 하고 있다니까.
At itong mga message na ito kung minsan hindi na sinasabi sa mga churches. 그러다 보니까 왜 꼭 예수 믿어야 되는지 몰라. Kaya hindi nila alam bakit kailangan manampalataya kay Jesus. 예수 믿는다는 게 뭔지 몰라. Ano ba ibig sabihin ng pagsampalataya kay Jesus? Hindi nila alam. 내가 지서스 패밀리에서 30년 이상 이 말을 했는데도 아직도 몰라. For 30 years ko nang share yung message na to dito sa Jesus Family Circle, pero hindi pa rin naiintindihan ng iba. 그러니까 예수님을 구주로 모셨다는데도 예수님께 안 맡기고 내가 나의 주인으로만 살아. Kaya kahit sinabi nila na tinanggap na nila yung Panginoon, hindi pa nila sinuko lahat sa Diyos. At sila pa rin yung Panginoon ng buhay nila. 내가 나의 주인으로 하면 어떻게 돼요? Paano kung ikaw yung Panginoon ng sarili mo? 경제 문제에서 벗어날 수 없어요. Hindi ka makakalaya sa mga problema. 부자든 가난하든 다 마찬가지. Mayaman ka man o mahirap, pareho. 육신에서 벗어날 수가 없어요. Hindi ka makalaya sa physical. 일단 기본적으로 행복이 없어요. At walang paraan para makaalis ka. 내가 누군지도 몰라요. Hindi mo alam kung sino ka. 뭐가 문제인지도 몰라요. Hindi mo nga alam ano ba yung problema mo 뭘 talaga. 위해 사는지도 몰라. At ano yung dahilan na nabubuhay ka. 그렇게 살 바엔 돼지보다 못하는 거예요. At higit pa na mas malala ka pa kaysa sa baboy. 돼지는 먹으면 살주도 뚱뚱 치고 그걸로 삼겹살도 구워 먹고 좋은 거예요. Diba yung baboy, kapag pinakain mo ng pinakain, tataba yun, mapapakinabangan. 근데 원죄에 빠진 인생은 어떻게 돼요? Pero yung taong nahulog sa orihinal na kasalanan, 모일수록 문제가 되는 거예요. lalong nagdudulot ng mga problema kahit nasaan. 불행이 없어요. Kaya walang kasiyahan. 그래서 서로 싸우는 거예요. Nag-aaway lagi, 너 죽어야 나 사는 거예요. mamatay ka ako, mabubuhay. 그래서 전쟁을 하는 거예요. Kaya nga may mga labanan. 지금도 전 세계에 전쟁이 나뉩니다. Hanggang ngayon, marami mga labanan o mga wars sa iba't ibang bansa. 그래서 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 약속하신 거예요. Kaya nga inibig tayo ng Diyos at ipinangako niya si Kristo. 그래서 첫 번째로 여러분 잘 알아야 될 게요. 하나님의 말씀 따라 살아야 되는데 하나님의 말씀 따라 살 수 없는 이유를 잘 알아야 돼요. Kaya number one na dapat nating malaman, ano ba yung mga dahilan? Bakit hindi natin magawang mamuhay ayon sa salita ng Diyos? 여러분 예수를 그리스도 구주로 영접했다 하면서도 내가 나의 주인 되어 있는 상태에서 못 벗어나고 있어요. Tinanggap niyo na si Jesucristo, pero hindi ka pa rin makalaya doon sa pagiging Panginoon ng buhay mo. 그럼 미안하지만 내 영 안에는 아직도 마귀가 나를 주관해요. I'm sorry to say, doon sa espiritu mo, ang Diablo pa rin ang nandoon. 그러면 예수 그리스도는 어떻게 됩니까? At nasan si Jesucristo? 종교적으로 좀 아는 지식에 불과해. So parang kaalaman lang o relihiyon lang. 영접하는 기도를 따라 하라니까 그냥 따라서 했어. Sumunod ka lang doon sa prayer ng pagtanggap sa Panginoon. 그런데 계속 나의 주인은 나요. Pero yung Panginoon pa rin ang buhay mo, ikaw. 근데 내가 나의 주인인 줄 알았는데 마귀에게 속았기 때문에 마귀가 나의 주인 노릇하는 거예요. Akala mo ikaw Panginoon ang may-ari ng buhay mo, pero ang Diablo pala nasa likod mo. 그러면 나는 하나님의 성전이요 마귀의 불혈이요. Kaya ikaw mismo ay naging templo ng Diablo. 모든 사람은 마귀의 불혈이에요. Lahat ng tao ay nabubuhay sa ganito. 근데 예수 믿는다고 교회 나왔는데도 거기서 못 벗어나면 어떻게 돼요? Paano kung nagsisimba ka, sinasabi mo naniniwala ka sa Diyos, pero ito pa rin yung kalagayan mo? 교회는 종교적으로 다니고 나는 내가 나의 주인 된 상태에서 마귀의 종으로 살아. Nagsisimba ka lang bilang relihiyosong tao, pero ang Diablo pa rin yung naghahari sa buhay mo. 그러니까 되는 일이 없어요. Kaya wala maganda nangyayari. 그래서 우리는 가장 중요한 거, 내가 육에 속하 성전에서 건물이 중요해, 지성소 하나님이 중요해. Kaya ano ba yung mas mahalaga? Ikaw o yung Panginoon na nandoon sa kabanal-banalang lugar? 아니 아까 얘기했잖아. 이 이스라엘 성전에 언약궤를 잃어버렸을 때 어떻게 됐어요? Sinabi ko sa inyo kanina, ano nangyari sa Israel nung nawala yung kabanantipan sa kanila? 우리 육신이 중요한 게 아니에요. Hindi yung physical ang mahalaga. 근데 사람들은 거의 전부 육에 속한 상태에 살아. Pero karamihan ng mga tao nakabilang sa physical lang. 이제 하나님께 속한 상태로 빨리 돌아가야 돼요. Dapat na mabilis silang bumalik na makapabilang sa Diyos. 우리 영 안에 예수 그리스도 구주로 영접했으면 이제 하나님의 자녀가 됐고 하나님께 속한 자가 되어야 된 거예요. Kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, na ibalik na tayo sa Diyos. 근데 아직도 나에 속하고 육신에 속하면 어떻게 돼요? Pero paano kung ikaw pa rin yung Panginoon ng sarili mo, nasa physical ka pa rin? 문제가 아무것도 해결되게 없어요. Walang problema na malulutas sa buhay mo. 계속 마귀에게 더 당하고 있는 거예요. At patuloy ka hawakan ng Diablo. 왜 좋게 캐톨릭 다니든지 잉글리시안에 그래도 다니든지 그냥 무상숭배 하든지 그러지. 왜 기독교회를 가냐?
Sasabihin ng iba, magsimba ka na lang sa Catholic, sa iglesia, sumamba ka na lang sa mga Diyos-Diyosan, bakit sa Christian church ka pa? 그 중에서도 내가 제일 미워하는 지서스 패밀리 왜 나가냐? At sasabihin niya, ba't pupunta ka pa dyan sa pinakaayaw ko sa Jesus family? 이제 우리는 영에 속한 자에서 벗어나 예수 그리스도께 하나님께 속한 자가 되어줄 수 있게 되길 바랍니다. At nawa lumaya na tayo sa pagiging nasa laman o pisikal at tayo'y mapabilang na sa Panginoon Kristo. 그래야 말씀 따라 사는 거예요. Sa gayon, makakasunod ka sa salita ng Diyos. 하나님은 말씀이십니다. Ang Diyos siya mismo ang salita. 이 하나님이 교회 강단을 통해서 내게 하나님의 말씀을 주세요. At ang salita ng Diyos binibigay sa atin sa pamamagitan ng pulpito. 그래서 예배 때마다 그 말씀 붙들고 오늘의 말씀으로 붙들어야 돼요. Kaya tuwing may pagsamba sa ating simbahan, tanggapin natin bilang today's word yung salita ng 그럼 Diyos. 그 말씀 붙들고 다윗처럼 죄로 묵상하는 삶을 살다 보면 그 말씀 안에서 내가 응답받을 기도 제목이 나와요. At kapag minimeditate natin yung salita ng Diyos araw at gabi, katulad ni David, magkakaroon tayo ng prayer topic galing doon. 그게 바로 오늘의 기도, 오늘의 전도예요. Yun ang today's word at today's prayer. 그럼 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 내 삶 속에 이 귀한 축복을 모르고 지옥 가고 있는 사람들을 전도 대상자로 내게 붙여준 거예요. At sa gayon yung mga tao sa paligid mo na walang direksyon, patungo sila ng impyerno, hindi alam yung blessing na to, i-attach ng Diyos sa'yo. 내게 붙여진 그들을 명단을 작성하고 이름 부르며 기도해주고 그들을 섬기며 이 복음 주기 위해서 준비하는 게 이게 오늘의 전도예요. Ilista mo yung pangalan ng mga tao na yon, ipag-pray mo sila, at mag-ready ka na ma-sharean mo sila. Yun yung today's evangelism mo. 이 쉽게 말하면 말씀 따라 하나님과 함께 응답의 삶을 사는 방법은 삶 오늘 붙들고 사는 거예요. Sa madaling salita, yung buhay na pagiging kasama ang Diyos at pagsunod sa salita ng Diyos ay paghawak sa 3 days. 그래서 여러분이 이제 하나님과 함께하는 삶 속으로 들어오시길 바랍니다. Kaya pumasok tayo sa buhay ng pagiging kasama ang Diyos. 내가 나의 주인 되어 사는 게 아니라니까. Hindi na ikaw yung Panginoon ng buhay mo. 우리 이제 렘넌트들이 내가 나의 주인 되어 사는 그 상태로 있으면요 아무것도 안 되는 거예요. Yung mga remnants natin, kung kayo pa rin Panginoon ng buhay niyo, walang maganda mangyayari. 내가 나의 주인 되어 살 바에는 차라리 돼지우리에 가서 돼지하고 같이 살아. Kung ganun ka pa rin mabubuhay, ay sumama ka na lang doon sa kulungan ng baboy. Doon ka na tumira. 그러나 하나님이 우리를 사랑하사 하나님 모든 문제 해결의 길 그리스도, 하나님과 함께하는 길 그리스도, 하나님의 축복받는 길 그리스도를 우리에게 주셨어요. Pero tayo ay inibig ng Diyos at pinangako niya si Kristo sa atin para maging daan na tumagat tayo ng pagpapala. 그래서 이 예수 그리스도를 내가 나의 하나님께 반역하고 마귀의 종이 되어버리고 이 세상에서 자범죄를 짓고 아주 추악한 죄로 빠졌는데 그 모든 죄를 그리스도 예수께서 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. At lahat ng mga kasalanan na ito na dulot ng Diablo, ng pagdaya sa atin, lahat ng ito ay pinagtagumpayan ng Panginoon Kristo sa krus. 이 예수께서 사흘 만에 부활하셨어요. At sa ikatlong araw, siya'y nabuhay muli. 지금도 살아계세요. Ngayon, siya'y buhay. 그리고 우리 각 사람의 마음 문을 두들기십니다. At kumakatok siya sa pintuan ng puso ng mga tao. 그게 계시록 3장 20절이에요. Yung sinasabi sa Revelations 3 verse 20. 그걸 복음의 핵심이라고 그래요. Ito yung sentro ng ebanghelyo na tinatawag. 우리 마음 문을 두들기신다니까. Kumakatok siya sa puso natin. 옳지에다 내가 네 마음 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 그 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. Ako'y kumakatok sa labas ng pinto, at sino mang duminig na aking tinig at ako'y pagbuksan, ako'y sasa kanya, at makakasalo niya ako sa hapag. 그리스도 예수께서 내 안에 지성소 안에 주인으로 임하시기 위해서 내 마음 문을 두들기시는 거예요. Para sa Jesucristo ay maghari sa kabanal-banalang lugar natin, kumakatok siya sa puso natin. 여러분 거의 대부분 이 예수 그리스도 그들로 영접하는 기도를 따라했을 거예요. Karamihan sa inyo ay pinag-pray na ninyo yung pagtanggap sa Panginoon. 근데 그럼에도 불구하고 계속 내가 나의 주인 된 상태를 벗어나지 않고 그대로 교회만 다녀. Pero yung iba, nagsisimba nga, pero sila pa rin yung Panginoon ng buhay nila. 그걸 종교라고 해요. Yun ay relihiyon na tinatawag. 종교는 아무런 도움이 안 돼요. At walang anumang may tutulong ang relihiyon sa inyo. 우상 숭배나 마찬가지예요. Katulad lang to ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Anong dapat yung gawin? 지금 그래서 이 예수께서 우리 모든 문제 해결하신 그리스도 예수께서 우리 마음 문을 두들기시는 거예요. Si Jesucristo na lumutas ang lahat ng ating problema, kumakatok sa pinto ng ating puso. 우리의 영, 우리의 지성소 안에 나가 아니라 예수 그리스도를 그대로 영접해야 돼. Kaya nga dapat na hindi na tayo, kundi si Jesucristo na itanggapin natin sa ating kabanal-banalang lugar. 근데
지금까지 내가 나의 주인으로 살았어요. Pero kung namuhay ka hanggang ngayon na ikaw yung Panginoon ng buhay mo, 그게 원죄예요. yun yung orihinal na kasalanan. 그러면 어떻게 해야 돼요? Anong dapat mong gawin? 그 죄를, 하나님께 반역한 그 죄를, 내가 나의 주인 된 그 죄를 회개하는 거예요. Yung kasalanan ng pagre-rebelde laban sa Diyos, magsisi ka mula doon. 내 영 지성소 안에 내가 나의 주인 된 그 그놈을 죽이는 거예요. Na ikaw yung naging Panginoon ng sarili mo, yun ay dapat patayin mo na. 이 말을 이스라엘이 못 알아들어가지고 세례 요한을 통해서 이 메시지를 주고 회개의 세례를 베풀었어요. Hindi ito maintindihan ng mga Israelita noon, kaya binigay na Diyos sa mensahe niya sa pamamagitan ni Juan na taga-bautismo. 이 시간 한번 여러분에게 묻겠습니다. Tatanungin ko kayo, 앞으로는 내가 절대로 내가 나의 주인으로 타지 않겠습니다. kung gusto nyong i-confess na hindi na kayo kailanman magiging Panginoon ng sarili nyo, 내가 나의 주인으로 살고 있었던 게 가장 큰 죄임을 깨닫고 이 시간 하나님 앞에 회개합니다. at kung naiintindihan nyo na yung pagiging Panginoon ng sarili nyo, ito yung pinaka matinding kasalanan na ayaw ng Diyos, 여러분 그 고백이 여러분의 고백이 되어지만 오른손을 높이 들어주시고 at nagsisisi kayo mula doon, taas nyo yung kanang kamay nyo. 손 안 드는 사람은 내가 나의 주인으로 안 했어? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, kayo pa rin yung Panginoon ng sarili nyo. 제일 오래된 파스톨 발도 손 들었네. At kahit na yung pinakamatagal na nating pastor, nagtaas ng kamay. 그러니까 우리가 잘 안 들었던 건 바로 이것 때문에 At ito yung dahilan, bakit hindi yung mga bagay na inasa natin hindi nangyayari. 그러면 여러분의 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도를 여러분의 마음, 중심, 지성소, 영 안에 모시기를 원하는 사람은 조용히 그 자리에 일어서 주시기 바랍니다. At kung si Yesu Cristo, ating Panginoon, gusto nyong paghariin sa kabanal-banalang lugar ng buhay ninyo, matahimik kayong tumayo sa kinaupuan ninyo. 이 시간 우리 한번 새롭게 예수님을 그리스도 구주로 영접하십시다. At ating ngayong tanggapin ang Panginoon Yesu Cristo sa ating puso. 지금까지 내가 예수 믿는다 하면서 내가 나의 주인으로 하며 살았습니다. Namuhay tayo noon na tayo pa rin yung Panginoon ng sarili natin. 그러나 내 마음 문을 두들기시며 주인으로 들어오시기를 원하시는 예수님을 나의 구주로 영접하고 싶습니다. At sa oras na ito, ay nais kong tanggapin si Yesu Cristo bilang aking Panginoon na tagapagligtas. 그런 사람은 조용히 눈을 감고 파스토라 그리스의 기도를 따라하시기 바랍니다. O sandali tayong pumikit at manalangin tayo. Sumunod tayo sa prayer, mapagmahal na Diyos. Marami pong salamat sa inyong pag-ibig at plano ng kaligtasan para sa akin. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at naging Panginoon na aking sarili. Ngunit kayo'y nagsisisi. Ngayon tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na ang maghari at manguna sa aking buhay. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 할렐루야. 주님께 감사의 박수 올리십시오. Okay, sit down, please. Nakaupo na po tayo. 이제 예수 그리스도께서 여러분의 마음 중심 영 안에 하나님으로 임하셨습니다. At ang Panginoon Kristo ay nanahana sa ating puso't isipan, sa ating spirito. 이제 내 그 자유의지로 예수님을 구주로 모셨어요. At sa sariling pagpapasya natin, tinanggap natin sa Yesu Kristo. 이제 나의 주인은 누구십니까? At ngayon, sino na yung Panginoon ninyo? 예수 그리스도가 여러분의 주인이시면 오른손 높이 들고 할렐루야 하시기를 Kung 바랍니다. si Jesus Christ na yung Panginoon nyo, taas nyo yung inyong kanang kamay. Sumagot kayo ng hallelujah. 자, 이제는 예수님을 주인으로 모셨습니다. Tinanggap na natin sa Yesu Kristo bilang ating Panginoon. 이게 예수 믿는 거예요. Ito yung ibig sabihin na naniniwala ka na kay Yesu 하나님 Kristo. 우리를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na binigay niya ang kanyang buktong na anak na sino mang manampalataya sa kanya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 이 마음문을 두들기시는 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했습니다. Si Yesu Kristo na kumatok sa pinto ng puso mo, tinanggap mo na. 이게 단순한 지적인 동의 수준이 아니에요. At hindi lang ito basta simpleng pagtanggap. 이제 나의 주인으로 모신 것입니다.
Tinanggap mo na siya bilang Panginoon ng buhay mo. 이제는 이 주님 따라 사는 삶이 시작됐어요. At nagsimula na yung buhay na may pagsunod sa Panginoon. 그걸 신앙생활이라고 그래요. Ito yung buhay pananampalataya. 근데 영접했다 하면서도 내가 나의 주인 된 상태에서 교회를 왔다리 갔다리 해. Yung iba, tinanggap daw nila ang Panginoon, pero sila pa rin yung Panginoon ng buhay nila, kahit nagsisimba naman sila. 그걸 종교생활이라고 그래요. Yun ay relihiyosong buhay lang. 종교생활은 아무런 답이 없어요. At walang sagot na makikita roon. 문제 해결 안 되어져요. Hindi malulutas yung mga problema mo. 그냥 그대로 가난한 거예요. Mananatili ka na sa kahirapan. 전도도 안 되는 거예요. At walang pag-ebanghelyong mangyayari. 마음에 평안이 없어요. Wala kang kapayapaan. 자, 그러면 이제 회개하여 우리는 예수 그리스도를 구주로 영접했습니다. At tayo na nagsisi, tinanggap si Yesu Cristo bilang ating Panginoon. 근데 우리 지성소인 영 안에 그리스도 예수님이 임하셨습니다. At sa ating kabanal-banalang lugar, si Yesu Cristo na yun naghari. 아담과 함께 영원한 지옥 정벌 선고받은 이 모든 죄는 사면 복권 받았습니다. At kasama ni Adan, lahat ng ating mga problema at mga kasalanan ay napatawad na. 그리고 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. Tayo naging anak na ng Diyos. 동시에 우리는 그리스도의 군사가 되었어요. At tayo naging mga sundalo na ni Kristo. 애굽에서 노예생활 400년 노예생활하던 이스라엘을 출애굽시켜가지고 하나님은 막바로 여호와의 군대라고 말을 했어요. For 100 years na naging alipin doon sa Ehipto, mga Israelita, ngunit nang natapos ang Exodo, tinawag silang mga sundalo ng Diyos. 우리를 예수 그리스도가 우리를 구원하시고 우리의 주인으로 임하시며 우리를 그리스도의 군사로 부르셨습니다. Si Yesu Cristo nagligtas sa atin, ngayon tinawag tayo bilang mga sundalo niya. 한번 고백하십시다. 나는 그리스도의 군사가 되었습니다. I-confess po natin, ako'y naging sundalo na ni Kristo. 자, 그러면 순달로란 그리스도는 어떻게 삽니까? Bilang sundalo ni Kristo, paano ka dapat mamuhay? 여러분 필리핀에도 군대 있지요. Di ba may mga sundalo tayo sa Pilipinas? 군인들은 어떻게 살아요? Paano sila nabubuhay? 국가에서 모든 것 전부 다 대줍니다. Yung gobyerno natin, yung nagsusupply ng mga kailangan nila, 옷도 내 마음대로 안 입어요. maging yung isusuot nila, hindi lang kung ano gusto nila isusuot nila. 군복 입어요. Meron silang uniforme. 이 군인은 군 병영 막사 안에서 살아요. At namumuhay sila doon sa loob ng kanilang kampo. 그러면 군인에게는 각기 군인 고유 번호가 주어져 있어요. At meron silang pagkakatalaga. 그 고유 번호를 목에 걸고 다녀요. At halimbawa, nilalagay nila ito sa kanilang damit. 그걸 군번줄이라고 그래요. O tinatawag nila na ito'y sagi-sagi. 나도 50년 전에 군인이었어요. Mga 50 years ago, ako rin ay isang sundalo. 그때는 집에서 안 살았어요. Hindi ako uwi sa amin. 부대에서 살았어요. Nandun lang ako sa kampo namin. 내가 속한 부대가 있어요. Meron akong kinabibilangan na kampo. 한국에서는 제일 강한 부대라는데 이 마린 폴스 리칸이었어요. At nasa special force ng Marine, si Pastor, yung pinakamalakas na pwersa ng militar noon. 그래서 3.1 3호부대 폴스 리칸 그게 우리 부대였어요. At andun yung pinakakampo namin. 이 부대를 떠날 수가 없어요. At hindi ako makaalis doon. 내가 그 부대에 속해 있어요. Dahil doon ako nakabilang. 여러분이 속한 부대가 무엇입니까? Kayo, saan kayo nabibilang na kampo? 자, 혹은 지서스 패밀리 갈라얀, 지서스 패밀리 마야타스, 지서스 패밀리 피누웨이 뭐 이 나눠지겠지요. Nahati tayo sa kanya-kanyang mga simbahan natin. Jesus Family. 자, 우리는 지서스 패밀리 부대 안에 모였습니다. At tayo nagkakatipon ngayon dito sa ating kampo sa Jesus Family. 그러면 이제 부대원이 된 거예요. At tayo yung pinagmulan nito. 그래서 교회 중심으로 사는 거예요. Namumuhay tayo nakasentro sa simbahan. 하나님의 자녀로서 이제는 교회 중심으로 그리스도의 군사로 살게 된 거예요. Bilang mga anak ng Diyos na nakasentro sa simbahan, bilang mga sundalo ni Kristo. 모든 필요는 주님이 공급하십니다. At lahat ng kailangan natin, isusupply ng Panginoon. 내가 하는 건 딱 하나만 하면 돼요. Isa lang ang dapat natin gawin. 참 오늘 붙들고 주님 따라 사는 거예요. Ang hawakan natin yung 3 days at sumunod tayo sa Panginoon. 그럼 모든 필요는 주님이 공급하십니다. Ngayon, lahat ng kailangan natin, isusupply ng Panginoon. 그리고 주님이 인도하십니다. At gagabayan tayo. 이게 바로 세 번째 말하는 구원받아 그리스도의 군사된 자의 새로운 삶이 시작된 거예요. Ito yung sinasabi sa number 3, yung bagong buhay para sa mga naligtas at naging sundalo na ni Kristo. 이제는 내가 나의 죄인 되어 나 중심으로 살던 삶을 끝났습니다. At kung ikaw ay Panginoon na ng buhay mo, tapos na yon. 육에 속하여 육신을 위하여 사는 삶은 끝났습니다. Tapos na yung buhay na nasa physical ka lang kababilang. 그럼 이제 어떤 문제 발생해도 괜찮아요.
Kaya anumang problema dumating, okay lang. 걱정할 필요가 없어요. Hindi ka dapat mag-alala. 주님께 맡기면 되는 거예요. Ipagkatiwala mo lang sa Panginoon. 근데 그 문제를 통해서 주님은 새로운 계획을 이뤄 나가시는 거예요. Yan sa problema na yon, may bagong plano ang Diyos. 근데 이 어마어마한 축복을 받았는데 이스라엘은 왜 계속 노예되고 포로되고 쏙국되고 유리방황하며 어렵게 살았습니까? Sa kabila ng dakilang pagpapala na tinanggap ng mga Israelita, bakit patuloy naging alipin, bihag sila, nagkalat sila sa iba't ibang panig ng mundo? 그래요. 예수 그리스도께 맡기지 않고 내가 나의 주인으로 살았기 때문에 그래요. Kasi namuhay silang Panginoon ng buhay nila, hindi nila sinuko lahat ni Yeso Cristo. 그래서 이제 앞으로 여러분에게 참된 응답이 시작될 것입니다. So in the future, nawa makatanggap kayo ng tunay na mga kasagutan. 그게 참 오늘의 응답이에요. Sagot ng 3 today's. 여러분 노트 하나 준비해서요. 참 오늘의 일기를 써가시기를 바랍니다. Mag-prepare kayo ng notebook ninyo at isulat nyo doon yung diary ng 3 today's nyo. 그걸 통해서 여러분의 응답이 시작되는 거예요. Doon magsisimula na makatanggap kayo ng sagot. 그러면 그걸 통해서 전도운동이 일어나는 거예요. At mangyayari yung pag-iebanghelyo sa buhay nyo. 여러분 군인은 적을 무너뜨리고 그 적에게 뺏긴 사람을 찾아오는 것이 군인이에요. Diba bilang sundalo, isa sa trabaho nila, iligtas nila yung mga nangangailangan at talunin yung kaaway. 나도 나를 마귀에게 뺏겼어요. At halimbawa, may kinuha sa iyo. 근데 그리스도 예수께서 내 모든 문제를 해결하시고 나를 마귀에서 구했어요. Pero nilutas na ng Panginoon sa Kristo lahat at ibinalik ka na niya. 근데 내 주변에 내가 아는 많은 사람들 중에 아직도 그리스도가 누군지 모르고 세상 따라 사는 사람이 있습니다. Pero marami pang tao sa paligid mo na hindi pa kilala si Kristo at sinusunod yung takbo ng mundo. 그들은 어디에 속해 있어요? At saan kabilang yung mga tao na yon? 마귀에 속해 있어요. Sa Diablo. 그 강한 마귀를 결박하지 않고는 그를 데리고 올 수 없는 거예요. At kung hindi mo tatalian ang malakas na Diablo, hindi mo maililigtas yung tao. 그래서 그 영적 전쟁을 위하여 우리를 그리스도 군사로 부르신 거예요. Kaya nga tinawag tayo mga sundalo ni Kristo para sa spiritual na labanan. 우리에게는 예수 그리스도의 이름 사용권을 주셨습니다. At binigyan tayo ng kapangyarihang gamitin ang pangalan ni Yesu Cristo. 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었습니다. Binigyan tayo ng kapangyarihan, maging tapakan man natin ang mga ahas o alakdan, hindi tayo maaano. 그래서 여러분 이제 전도 대상자를 놓고 기도하는 거예요. Kaya pinagpe-pray mo yung mga target na ebanghelyohan. 하나님 마이크를 위해서 기도합니다. 성령으로 충만케 주관하시고 불쌍히 여겨 주옵소서. Ngayon na pinagpe-pray ko to si Mike at punuin niyo ako ng banal na spirito para ma-share ko siya. 내 주 예수 그리스도 이름으로 명하노라. 마이클 주변에서 안팎에서 역사하는 흑암 저주의 세력은 주 예수 그리스도 이름으로 명하노니 무너질지어다. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, yung kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos dito kay Michael, ay tinatalian ko, pinapaalis. 그리스도 이름으로 이 흑암을 결박해 주는 거예요. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ay matatalian yung gawa ng kadiliman. 그러면 눈을 막고 만문을 막고 귀를 막고 있었던 이 흑암이 결박되는 거예요. Yung kadiliman na humaharang sa mata ng tao, sa tenga niya, sa puso niya, ay matatalian. 어느 날 내가 기도했던 그 마이클이 내게 와서 말하더라고요. Darating yung isang araw, si Michael na pinagpe-pray mo, lalapit sa'yo. 내가 어떻게 해야 구원받을 수 있습니까? Paano ko tatanggap ng kaligtasan? 그때 구원의 길을 말해주는 거예요. At doon mo i-share yung daan ng kaligtasan sa kanya. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻을 거야. Manampalataya ka sa Panginoon Kristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong pamilya. 그럼 그가 예수 그리스도를 구주로 영접할 수 있도록 도와주는 거예요. Tutulungan mo yung tao na yon na tumanggap kay Jesus. 그러면서 그의 남은 인생이 그리스도의 군사로 쓰임받을 수 있도록 도와주는 거예요. At sa natitirang buhay niya, tulungan mo siyang mamuhay bilang sundalo rin ni Kristo. 그 일을 위해서 하나님은 지구를 운행하세요. Para sa gawain na ito, pinapaikot ng Diyos ang mundo. 모든 각 사람은 인생을 사는 목적이 그 구원받기 위함입니다. At ang layunin ng buhay ng bawat tao ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 우리는 구원받았어요. Tumanggap na tayo ng kaligtasan. 이제 구원받은 우리가 사는 목적은 무엇입니까? Ano yung layunin na ng buhay natin ngayon? 하나님과 함께 이 구원 사역에 동력하며 하나님께 큰 상급을 받는 일이 남아 있어요. Kasama ang Diyos, maging kang manggagawa tayo sa gawain ng pagliligtas at tumanggap tayo ng dakilang gantimpala sa Diyos. 그래서 오늘의 결론, 이 언약 붙잡은 자들에게는 복된 삶이 열리게 돼 있습니다. At bilang konklusyon, yung mga nangahawak sa tipan o pangako ng Diyos, sila yung pinagpala. 요셉은요, 야곱의 아들이었는데 야곱 목사님이 예배 인도하면요, 12 형제 중에 요셉만 아멘 하여 말씀을 받아. Ano si Joseph na anak ng pastor niya si Jacob, kapag ka nagbibigay ng mensahe si Jacob, siya lang yung sumasagot ng amen sa mga 12 kapatid niya. 나머지 11 이 형제들은요, 말씀도 잘 안 듣고, 그때는 시계가 없었지만 왜 설교를 저렇게 오래 하냐? 빨리 나가서 뭐 좀 먹어야 되는데 막 이러고 있어.
Maaring nagre-reklamo yung mga kapatid niya, bakit ang tagal ng message at kain na tayo. 그 요셉이 언약 붙들었어요. Pero si Joseph, pinanghawakan ng tipan ng Diyos. 그 언약의 내용이 여러분이 말한 오늘 이 복음의 내용이에요. At ito yung nilalaman ng Ebanghelyo na binabasa natin ngayon. 그래서 요셉이 꿈을 꿨어요. Kaya nagkaroon ng panaginip si Joseph. 그게 창세기 37장 1절로 11절 내용이에요. Nakita natin sa Genesis chapter 37. 아, 전부 마귀의 종으로 종노릇하고 있구나. Lahat pala ay alipin ng Diablo. 오직 그리스도 붙들어야 사는데 모르고 있구나. Dapat si Kristo lang yung panghawakan para maligtas, pero hindi alam ng mga tao. 내 형들도 이걸 모르고 있구나. Hindi rin alam ng mga kapatid ko. 그래서 꿈에 형들의 곡식단이 요셉을 향해 절하는 꿈을 꿨습니다. Kaya nga sa panaginip ni Joseph, andun na nakita natin. 아, 또 꿈에 해와 달과 별이 요셉을 향해 절하는 꿈을 꿨어요. Sinabi doon na yung araw, yung buwan at labing isang mga bituin ay lumuluhod sa kanya. 이 꿈 이야기를 듣고요. 형들은 안 그래도 미운데 요셉 싸가지 있어. At narinig ng mga kapatid niya, ano sinasabi mo? Ano yung ibig mo sabihin? Gusto nila saktan si Joseph. 근데 아버지 야곱 목사는 그 꿈을 마음에 두었더라. Pero yung tatay niya na si Pastor Jacob, pinanghawakan. 요셉이 정확한 언약, 세계복음화의 언약을 붙들고 기도한 거예요. Na yung panaginip ni Joseph patungkol sa pag-ebanghelyo ng mundo at pinag-pray niya to. 야곱도 그 언약을 함께 마음에 담고 기도했다고 그랬어요. Ito'y sinapuso ni Jacob at ito'y pinag-pray niya. 여러분 그 뒤로 요셉에 어떤 일이 벌어졌습니까? At ano nangyari kay Joseph? 시기 질투했던 형들이 요셉을 노예로 팔아버렸어요. Yung mga kapatid niya na naiinggit sa kanya, nagsiselo sa kanya, binenta siya na maging alipin. 여러분 노예로 팔려가면 어떻게 돼요? Paano kung binenta ka na maging alipin 근데 ka? 망하고 또 망한 거예요. Patuloy ka, paulit-ulit na mabibigo. 근데 요셉 안에 누가 있어요? Pero sino yung nasa loob ni Joseph? 하나님이 계신 거예요. Ang Diyos. 그리스도 언약을 붙잡은 거예요. Pinangawakan niya yung tipan ni Kristo. 노예로 팔려갔어요. At bakit binenta siya? 애굽으로 팔려갔어요. Napunta siya sa Ehipto. 애굽 보디발의 집에 노예로 갔어요. Doon sa ilalim ng bahay ni Potiphar. 언약 붙들고 기도했어요. Pero nag-pray pa rin siya, pinangawakan niya yung tipan ng Diyos. 보디발의 집에 하나님의 역사가 일어났어요. Ngayon, kumilos ka sa bahay ni Potiphar. 거기서 오해받고 또 감옥에 갔어요. Pero pagkatapos doon nakulong siya. 감옥에도 하나님의 역사가 일어났어요. Maging sa kulungan, kumilos ang Diyos. 아, 어쩌다 이제 왕의 부름을 받게 됐어요. At isang araw, tinawag siya ng hari. 애굽 왕에게 답을 줬어요. At binigyan niya ng sagot yung hari ng Ehipto. 애굽 왕 바로가 내가 지금까지 하나님의 성령에 이처럼 감동된 자를 본 적이 없다. At sabi niya, wala pa tayong nakita na katulad niya na puno ng banal na spirito ng 그 Diyos. 요셉을 애굽의 총리로 세웠어요. Kaya tinatag niya na maging gobernador o prime minister si Joseph. 왕인 내가 너보다 나은 것은 이 왕 자리뿐이다. At sinabi niya, yung kaibahan ko lang bilang hari sa iyo ay yung trono. 모든 신하들은 지금부터 요셉의 말에 절대 복종하리. At lahat ng mga scholar noon, dun sa hari, lahat sila ay sumusunod kay Joseph. 그리스도 언약 붙든 요셉이 애굽의 총리가 되어 이제는 이스라엘과 이 애굽을 살리는 일이 벌어졌어요. Si Joseph na humawak sa tipan ng Diyos, naging gobernador ng Ehipto at ginamit na iligtas ang buong mundo. 이처럼 언약 붙잡은 자에게는 복된 삶이 열립니다. Sa nangahawak sa tipan ng Diyos, yung pinagpalang buhay ay mabubuksan. 노예로 팔려가도 괜찮아요. Kahit nabenta ka pa maging alipin, okay lang. 포로로 잡혀가도 다니엘입니다. Kahit na katulad ni Daniel na naging bihag ka. 어떤 상황이 있어도 괜찮아요. Kahit ano pang sitwasyon mo, ay okay lang. 왜 그렇습니까? Bakit? 하나님이 내 주인이시기 때문에. Dahil ang Diyos ang Panginoon mo. 예수 그리스도가 나의 주인이시기 Si 때문에. Yesu Cristo na yung Panginoon mo. 이제 여러분이 이런 어마어마한 비밀의 문이 열렸어요. At dakilang pintuan nyo nabuksan na para sa inyo. 그래서 사도 바울도요. 처음에 예수 믿는 사람들을 핍박하고 죽이는 일에 앞장섰어요. Maging noon, si Apostol Pablo, dating Saul, ay pumapatay ng mga Kristiyano. 스테반 죽이는 일에 앞장섰잖아. Nangunguna siya sa pagpapatay, pag-usig sa mga Kristiyano. 근데 그 바울이요 더 죽이려고요. 저 다메섹으로 네 죽일 사람 명단 갖고 가고 있었어요. At isang araw, papunta siya sa Damasco para ipapatay yung mga Kristiyano doon. 이때 그리스도께서 부활하신 그리스도께서 직접 다윗을 전도했어요. Pero sa daan tungong Damasco, direkta na nakatagpo niya ang muling nabuhay na Panginoon sa Kristo. 다윗이 거기에 넘어지고 예수 그리스도를 오죽으로 붙들었어요. At doon ay naniglohod si Pablo, pinanghawakan niya ngayon si Yesu Cristo. 그 바울을 통해서 전 로마의 선교의 문들이 열리게 됐습니다. At nabuksan din yung pintuan sa Roma. 바울아 두려워 말라 네가 가이사 앞에도 서야 하리라. Pablo, huwag ka matakot, dapat ka pang tumayo sa harapan ni Cesar. 이제 여러분 환경에 매여 염려하지 마세요.
Huwag kayong mag-alala o matali sa sitwasyon nyo. 오직 그리스도만 붙드세요. Tanging si Kristo ang panghawakan nyo. 그러면 세계 살릴 문이 열리게 될 것입니다. Sa gayon mabubuksan ng pinto sa pagliligtas sa buong mundo. 여러분의 이 형제 자매들 1,200만이 해외 근로자로 나가 있어요. Maraming mga OFWs, may 12 million na nasa iba't ibang bansa. 여러분이 빈곤층에 속하고 연약했던 보입니까? 아니에요. Na tila tayo ba ay mahina o maraming kakulangan kung titignan? Hindi. 그런 건 뭐 어찌돼도 괜찮아요. 그리스도 예수님이 나의 주인이. Ano ba mga sitwasyon ng Panginoon natin ay si Jesucristo na. 절대로 환경에 묶이지 마세요. Huwag kayong magpatali sa kalagayan nyo. 특별히 랩런트들 내가 가난한 데서 학교도 뭐 좋은데 못 다니고 묶이지 마세요. Lalo na yung mga remnants natin, sa kahirapan man o problema sa eskwela, ay huwag kayong magpatali doon. 다윗도 가난한 집의 막내 아들로 형들이 맨날 심부름 시키는데 안 묶였어요. Di ba si David, isa rin siyang galing sa mahirap na pamilya, pinakabunso siya at lagi siyang utusan. 그리스도 언약 붙들고 회당을 통해 주시는 말씀 붙들고 시편 1편을 한 거예요. Pero pinanghawakan niya yung tipan ni Kristo at nabuhay siya katulad sa mga awit, chapter 1, binubuli ang salita 근데 ng 어린아이에게 맡겨진 양들인데요. 양 한 마리 잃어버리지 않았어요. At doon sa mga tupay na inaalagaan niya, kahit isa, walang nawala. 양치는 일을 최고로 잘하면서 Siya 언약 붙들고 찬양하고 이게 다윗의 삶이었어요. yung pinakamagaling sa pag-alaga ng tupa, kasama yung pananalangin at pagpupuri niya. 근데 이스라엘 왕 중에 최고의 왕으로 세워졌어요. At tinatag siya bilang dakilang hari ng Israel. 하나님의 성전 건축을 준비하는 왕으로 세워졌어요. At siya yung nagtatag ng paghahanda para sa pagtatayo ng templo. 그래서 여러분도 마찬가지예요. Ganun din sa inyo. 다윗의 하나님이 나의 하나님이시죠. Ang Diyos ni David ay siyang Diyos natin ngayon. 사도 바울의 하나님이 나의 하나님이시죠. Ang Diyos ni Apostol Pablo ay siyang Diyos natin ngayon. 여러분은 딱 하나만 하면 돼요. Isa lang ang dapat niyong gawin. 교회 중심으로 그리스도의 군사로서의 삶을 사시기를 바랍니다. Nakasentro sa simbahan, mamuhay ka bilang sundalo ni Kristo. 그리스도의 군사는요, 내 맘대로 왔다 갔다 하는 게 아니에요. At hindi lang kung anong gusto mo yung gagawin mo kung sundalo ka na. 모든 응답은 모집한 국가로부터 오게 돼 있어요. At lahat ng mga kasagutan, lahat ng kailangan mo isusupply sa'yo ng 그럼 gobyerno. 여러분이 붙들어야 될 건 딱 하나예요. Isa lang ang dapat gawin. 교회 강단을 통해서 내게 주시는 말씀 붙드세요. Panghawakan nyo yung mensahe mula sa pulpito. 여러분이 잘 못 붙들어도 괜찮아요. 제목과 요절만 붙들어도 돼요. Kahit hindi nyo makabisado lahat, yung title lang at key verse. 그러면 그 말씀 붙들고 꼭 조별로 모여서 포럼을 하세요. At panghawakan nyo yung message, magkaroon kayo ngayon ng forum by teams. 그럼 포럼 하면서 벌써 기도 제목이 나와요. At mula sa forum nyo, magkakaroon kayo ng prayer topics. 그럼 내게 맡겨진 전도 대상자들은 정해져 있잖아. At makikita nyo yung mga target for evangelism. 그 명부를 좀 작성하세요. Isulat mo yung pangalan ng mga tao na yun. 하나님이 나를 통해서 그들을 구하고 내게 상을 주시고자 정해놓으신 거예요. At pinangako ng Diyos na ililigtas sa yung mga tao na to sa pamamagitan mo at gagantimpalaan ka ng Diyos. 그거 하고 있는 여러분을 뭐라고 그러냐? 교회 중심으로 천국 보좌의 망대를 세우고 사는 하나님의 군사가 된 거예요. Bilang mga sundalo ng Diyos, ito yung ibinigay sa atin ng Panginoon. 할렐루야. 그래서 오늘 붙들고 기도하면요. 천국 망대가 나를 중심으로 세워지는 거예요. Panghawakan mo yung 3 days at panghawakan mo yung binigay ng Panginoon sa'yo na pagiging sundalo. Gayong mabubuksan yung kalangitan, tatatag ng Panginoon yung kanyang torres. 이를 위해 주님은요. 천군 천사를 보내며 도우시고 모든 것으로 도우십니다. At padadala ng Diyos ang hukbo ng mga anghel. 유일성의 응답을 누리가시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon na maranasan niyo yung pagpapala na to. 기도하십시다. Manalangin tayo. 하나님 말씀 따라 사는 삶을 살 수 있게 하심을 감사합니다. Aming Diyos, salamat sa message ngayon na mamuhay kami ayon sa salita mo. 이제는 절대로 내 소견에 옳은 대로 살지 않게 하옵소서. Nawa hindi na kami madaya at maging Panginoon ng aming sarili. 오직 주 예수 그리스도 붙들고 교회를 통해 내게 주신 말씀 붙들고 살게 하옵소서. Kaya mo mamuhay kami na tanging sa Jesucristo ang panghawakan at ang salita ng Diyos. 그래서 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 천국 망대를 세워나가는 저희들 되게 하옵소서. Ang hawakan namin ang today's word, prayer, and evangelism at may tatag ang tore na kalangitan. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.